I became mayor of Olongapo for 13 years. So I know local government very well. We did the color code, we did disciplining, we did peace and order. Ours was a very peaceful town when I was mayor. Mga Pilipino yan, unang-una. Pakita mo naman na mahal mo yung bansa. Marami tayong walang trabaho. Pag 40 anyos ka, mahirap ka na makahanap ng trabaho rito. Maraming contractual. Wala tayong foreign direct investment na dapat dalhin dito para sa ganon magawa at magkaroon ng pagkakataon ang mamamayan makakuha ng mahusay na trabaho. Bayan, magandang araw. Kumusta po ang bawat isa at sana ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumating lahat. Welcome po for today's vlog. Gaano kahalaga ang mga Pilipino sa pananaw ng isang leader ng bansa? Deserving ba ang bawat Pinoy sa paglilingkod ng bawat halal na opisyal? Sapat bang dahilan nito upang ang isang elected official ay maging tapat at di maging kawatan sa sarili nitong bayan? Mahalaga po ang usaping ito sapagkat ang sino mang naihalal sa bansa ay resulta ng ating mga boto, ng ating pagpili at ng ating mga naging desisyon. Hindi natin makuha yung kagustuhan natin dito. Alam natin kung anong ayaw natin, pero hindi natin alam kung anong gusto natin. Alam natin ayaw ng corruption. Ayaw na natin marinig yan. Nangyari na yan. Walang mangyayari yan. Ayaw natin marinig yung mga pangako. Paano? Hindi mo naman sinisigil yung mga pangako ng politiko eh. Sabi ko lang, tayo ang bumoboto. Kung mali ang boto natin, hindi tayo aabante. Napakahalaga ng katapatan na manggagaling sa isang lingkod ng bayan na binigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na maupo sa pwesto. Di upang magbuhay sagana, kundi upang maglingkod na nakabase sa interes ng mas nakararaming Pilipino. Kaya ako po nabanggit ito ay upang bigyang diin na napakahalaga ng ating mga kaloobang mga botante. Hindi ito simple lang, sapagkat dito natin malalaman kung ano ang kahinatnan ng bayan natin sa ginawa nating mga desisyon. Magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-isip na sa kanilang kinabukasan, sa kanilang pagboto, and to be active sa loob para sa akin at kapwa-tao. Bayan, pinag-uusapan ng katapatan. Kung babalikan natin ang kasaysayan, there was an instance kung saan ang isang halal na opisyal ay pinapili sa pagitan ng kanyang pagiging halal na alkalde ng isang bayan at sa pagiging pinuno nito ng SBMA or Subic Bay Metropolitan Authority. Sa unang tingin, mahalaga po ang maging isang mayor ka kung saan you had been elected by the people because they expect from you to serve them well. Maaari ring ito agad na naiisip natin top priority. Gayunpaman, mas pinili ng isang dating Olongapo City Mayor Richard Dick Gordon ang maging chairman ng SBMA kaysa maging alkalde ng bayan. Teka, liwanagin ko lang ha. May batas kasi na nakalagay sa 1987 Constitution ng bansa na nagsasabing ang isang inihalal na opisyal ay hindi maaaring humawak ng isa pang appointed position sa loob ng kanyang termino. Kaya dahil dito, umabot pa sa Supreme Court ang usapin kung saan pinapili si Dick Gordon ng Korte Suprema maging SBMA chairman ba o panatilihing mayor ito ng Olongapo City. Nangyari ito noong 1992 kung saan kahalal lang kay Gordon bilang alkalde ng Olongapo City at the same time ay naitalaga rin ito bilang chairman sa bagong SBMA. Kaya umabot sa puntong pinili nga ni Gordon ang SBMA na sa tingin niya ay mas makakatulong ng malaki sa kanyang mga constituents sa lungsod. To make the long story short, it happened then at tila ba nagbilang anghel ang isang Gordon sapagkat sa ilalim ng kanyang pamumuno ay umangat ang buhay ng mga taga-Gapo. Di lang ito natamasa ng Subic, bagkus maging ng buong bansa, ito'y naramdaman ang asenso at epekto nito. Hindi lang investments ang lumaki kundi maging export ventures through SBMA. Lumobo sa humigit kumulang $263 milyong noong 1996 na dahil sa mahusay na pagpapatakbo ng isang Dick Gordon. During his term sa SBMA, naganap ang malahiganteng pagsabog ng Bulkang Pinatubo na labis na nagka-apekto sa maraming mga Pilipino. Ngunit dahil sa naniniwala si Dick na ang Pilipino ay matatag at dapat magpakatatag at bumangon sa malaking hamon na ito, kaya narap ng maraming taga roon ang nasabing problema. Sino nga bang makakalimot sa tireless efforts sa Dick Gordon sa pag-organisa ng libo-libo mga volunteers upang linisin ang abong ibinuga ng Pinatubo? Siya rin ang dahilan sa pagkakaroon ng karagdagang mga security individuals na volunteer sa Clark Air Base upang mahinto ang mga pagsasamantala sa lugar. Noong 1998, nag-resign si Gordon sa SBMA upang sumabak sa kandidatura para maging presidente ng bansa na later
roon ay di na rin ito itinuloy pagkos ay muling naitalaga si Gordon sa SBMA for a period of a 6-year term. Subalit nang maging presidente si Erap Estrada after 1998 presidential election, ang unang naging administrative order nito ay alisin ang isang Dick Gordon sa pwesto nito sa SBMA na nang malaon ay inilaban pa ng huli sa usapin ng legalidad, ngunit nagawa pa rin ng Pangulo ang kagustuhan niya at tuluyang inalis si Dick Gordon sa kanyang posisyon. Ang tagpong nabanggit ay tumatak sa history ng bansa kung saan naging marahas ang takeover at marami ang mga nasaktan sa magkabilang panig at nagdulot ng masamang reputasyon sa SBMA kung saan tinatayang umabot sa halagang $3.5 million ang nawala sa bawat araw na aberya sa operasyon ng dahil sa nangyaring kaganapan sa lugar. Ika nga, nangyari na ang dapat mangyari. Masalimuot, nakakalungkot, nakakaisaya, ganyan pa man, sabi nga you cannot put a good man down. Sabi nga ng isang kaibigan ni Dick Gordon, I think Dick has grown a notch. I think now he's sort of humbled by this, and that will even make him stronger. The lower you go, the higher you can rise, and I think that's exactly what's going to happen to Dick Gordon. He needed that. He needed to realize that you're not in control of everything all the time, and that's a very humbling effect. He can use that to good stead someday when he becomes president, and I think he will be. ang mga pangyayaring ito sa yugto ng buhay ng isang Richard Dick Gordon ay di nagdulot ng pag-atras sa laban. Bagkus, lalo pa ngang nagpatatag. Sadyang ang totoo ang kasabihang, if someone closes the door for you, there will be also someone that will open up the window. Marami pong salamat sa inyong panonood sa vlog natin today. Hanggang sa susunod mga kababayan. There is no assurance na happy ka in the end. There's no assurance na palagi ka mananalo. Everybody goes down. At kung ikaw walang yan, pupusta ako sa iyo. Wala pa ako nakita na dala yung mga kotse, yung mga yaman nila, kung saan sila pupunta pag pumunta sila. And what is life all about then? A life without challenge. A life na walang hamon. A life na nanunood ka lang, na outsider ka lang, na nakikita mo naghihirap yung tao, na nakikita mo bumabagsak ang bayan at hindi ka lumalaban. Walang buhay yan. A life without courage is not a life. A life without commitment is not a life. Lagi po lamang nating tandaan na mabuhay tayong may paninindigan sapagkat ang buhay na may paninindigan, laging may patutunguhan. And I became mayor of Olongapo for 13 years. So I know local government very, very well. We did the color code, we did disciplining, we did peace and order. Ours was a very peaceful town when I was mayor. Mga Pilipino yan, unang-una. Pakita mo naman na mahal mo yung bansa. Marami tayong walang trabaho. Pag 40 anyos ka, mahirap ka na makahanap ng trabaho rito. Maraming contractual. Wala tayong foreign direct investment na dapat dalhin dito para sa ganon magawa at magkaroon ng pagkakataon ang mamamayan makakuha ng mahusay na trabaho.